Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Napaiyak si PBBM. Napaiyak. Kung bakit, usapan natin. Kaya lang ang tanong natin, totoo kaya yung pag-iyak na yon? O baka drama lang? Sincero ba siya doon? O sige. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kung masamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Mga kabunyog, mga kababayan, napaiyak si PBBM. Totoo kaya yung pag-iyak niya na yon? Naawa daw siya sa ating mga kababayan na sobrang hirap. Tapos, yung corruption laganap, no? Tama naman na isulong ng gobyerno ang laban sa korupsyon. Kaya lang, totoo kaya yung pag-iyak na yun ni PBBM? Sincero kaya siya doon? Kasi parang hindi makapaniwala ang marami pa rin nagdududa. Sincero ba siya doon? Kasi dapat yung pag-iyak na yun sabayan ng halimbawa, para hindi na siya pagdudahan, siya mismo yung kanyang confidential funds na 4.5 billion. Dapat sana sabihin niya, naaawa ako sa ating mga kababayan. Pwede ring sabihin niya, yung 4.5 billion na confidential funds, ang laki naman nun. Sige, tirahan ko na lang yan ng 500 million. Pwede yun. Para ipakita yung kaseryosohan niya na talagang ayaw niya na ng mga pork barrel, confidential funds. Sana, mas maganda sana. At saka, sana may makitang mga nakakasuhan na ng mga politiko, ng mga politiko. Ang dami kasing lumalabas ngayon, mga kontratista saka mga officials ng DPWH. Pero politiko wala. Kaya sana lang mas maganda sana kung yung pag-iyak ni PBBM may kasabay na aksyon na ikakaano ng publiko, yung talagang makukumbinsi ang publiko na iba itong ginagawa ni PBBM ngayon. Sa totoo lang, iba rin naman talaga. Malaking bagay itong ginawa niya na nagsusulong siya ng kampanya laban sa korupsyon. Tama naman yun. Kaya lang, yun na nga, yung ang hinahanap talaga ng tao sa kanya, yung may makita na talagang itong kampanyang ito laban sa korupsyon, walang sasantuhin. Kahit na sino pa. Halimbawa ngayon, si Saldico, nandun sa Amerika, hindi malaman kung ilan babalik. Sabi nung alalay niyang si Congressman Garbin, wala daw kasiguraduhan kung kailan babalik Kasi may sakit daw sa puso. Dapat diyan makikita mo na yung mensahe ng presidente na pinapakiusapan ko si Speaker Martin Romualdez na gawan ng paraan na makabalik sa Pilipinas si Congressman Saldico para magpaliwanag. Huwag nating hayaan, dapat maririnig kay PBBM yun. Kaya lang, kasi, masyadong mabait si PBBM sa kapwa niya politiko parang hindi niya kayang banggain Pero sa kontraktor, talagang hindi niya talaga pinapalampas. Pagdating sa kontraktor, saka pagdating sa mga DPWH, kayang-kaya. Kaya lang ang pinakasukatan talaga dito ng yung sinseridad niya dito, yung totoong niya, yung mga politiko. Yung mga politiko. Kasi pag nakita na dito na yung sinabi niya na masaktan na ang masaktan, tamaan na ang tamaan, walang sacred cows, sinabi niya yan Kaya lang, sinabi niya lang yun. Ang kailangan, aksyon, yung makita na wala pa tayong nakikitang politiko na na nakakasuhan o kaya
lumalabas man lang ang pangalan, wala eh. Protektado ng investigasyon ng Kamara, protektado ng investigasyon ng Senado. Wala. Dapat sana si PBBM makita niya diyan na ako seryoso ako. Kahit kapwa natin politiko, hindi dapat santuhin ng ating kampanya laban sa korupsyon. Pasensya na kayo, pasensyahan na lang tayo. Mga ganun. Mga ganun. Si DPWH Secretary Manny Bunuan, ang tagal pa, halos 1 buwan bago nag-resign. Dapat sana nun, sinibak niya na eh. Dapat sinibak niya na. Masyadong mabait si PBBM. Kailangan para maipakita yung kanyang sinseridad diyan na talagang seryoso siya sa paglaban sa korupsyon at walang sasantuhin. Hindi lang pag-iyak ang gustong makita diyan ng taong bayan. Hindi kasi madadaan yan sa pag-iyak. Pero okay na rin yun na parang pinapakita niya yung pagkaawa sa taong bayan. Pero hindi kasi awa ang kailangan na ngayon ng taong bayan eh. Ang kailangan ng bayan hindi awa, hustisya eh. Hindi hustisya, hindi awa. Hindi awa. Kailangan ngayon ng taong bayan hustisya. Mabigyang katarungan ang taong bayan kasi sa nangyaring ito, grabe, garapalan na ang korupsyon, katiwalian, samantalang ang mamamayan ay grabing hirap at grabing pinagdadaan ng sakripisyo. Ang kailangan ngayon ng bayan, hindi kaawaan ang bayan. Ang kailangan ngayon ng bayan, bigyang hustisya ang kanilang ang ginawa sa kanila na pang-aabuso ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno, ng DPWH at ng mga kontraktor. Yan yun. Hustisya, hindi awa. Mas gustong makita sa kanya yung pangil, yung ng presidente. Kasi ang presidente ang pinakamaraming powers eh. Grabe ang powers ng presidente. Gamitin niya na yan. Gamitin niya na yan. At least pag ginamit niya yung powers niya na yan, ginagamit niya ang powers niya, hindi sa pang-aabuso, kundi para sa pagbibigay ng hustisya sa mamamayang matagal nang inaapi at inabuso. Ang kailangan ng taong bayan ay hindi awa. Okay naman yon sa ngayon, sa sobrang niya, kung totoo man yung kanyang nararamdaman na naaawa siya sa kababayan natin, okay yon. Pero sana, higit pa dyan, hindi lang pag-iyak, kundi pagbibigay hustisya. At yan ay magagawa niya dahil presidente siya ng Pilipinas. Napakarami niyang kapangyarihan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog